katulad nung nangyari sa akin nung papunta ko ng Tuil na nag-apas ako sa red light. May bayad pala yun. Tapos, pag hindi mo pa pinansin yung traffic officer, may bayad din pala yun. 700 ang akin lang. Huh? Sabi, binibiro ko nga si Sir Albert, here in the Philippines, we have different traffic law. If the sign turns green, it means go. Yellow, go faster. Red, go fastest. May bayad pala yun. Ganon din po, mga kapatid, mga kaibigan, sa lahat ng nakakarinig sa akin ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, ang ating kasalanan ay mayroong kabayaran. Kaya po yan, tayo bagamat ikay naniniwala sa Diyos, bagamat ikay gumagawa ng mabuti, bagamat ikay mayroong simbahan, ay hindi mo alam kung saan pupunta yung kaluluwa sakali kayo mamatay. Because the Bible says that all the wages of our sin is death. But I like what the Bible says, amen? Praise the Lord! Or what the Bible says, but the gift of God. Amen? Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na ating Panginoon. That's the reason why we have that salvation. That's the reason Jenny sang that song to rescue a sinner like me. At sa lahat po na nakikinig ngayong araw na ito, pwede ka din magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Pwede mong matiyak ang langit at buhay na walang hanggan. Kung ikay aaminin mo na ikay makasalanan at tatanggapin mo si Jesus bilang sariling tagapagligtas at Diyos ng iyong buhay, God will give you eternal life. But the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Folks, that is the first prerequisite. That's the first requirements for us to know God's will in our life. Sabi ng salita ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ibinigay niya ang kanyang buktong na anak, na kung sino man ang sa kanya'y manampalataya. No? I like that word, kung sino man. Amen? We like that word, whosoever. Amen? Kung sino man. Hindi sinabi ng mga gwapo lang. Kami na lang ni Barbada Bacos ang maligtas. Paano na lang kayo? Hindi naman sinabi mga pogi lang, di kami na lang ni Kuya Dave na lang, paano lang kayo? Kung sino man ang sa kanya'y manampalataya, magtiwala, ay hindi pupunta sa impyerno, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Praise God for that, amen? I know today that I'm saved and I'm going to heaven because one day in my life, I accepted Christ as my personal Savior. Wow! Praise the Lord! The first prerequisite for us to know God's will in our life is salvation. Now, secondly, not only salvation, but may I invite you to turn your Bibles, please, to the book of Romans. Romans chapter number 12. Salvation. Second prerequisite for us to know God's will in our lives is in Romans chapter 12 and verse number 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Not only, number one prerequisite is salvation, but secondly, dedication. Amen? God is telling us to dedicate our lives. Amen? God is telling us, hey, hindi lamang mo dapat akong gawing tagapagligtas. Hindi lamang gawin mo ako dapat na Panginoon ng iyong buhay, but you must dedicate your life to me. No, God wants us to dedicate our life. It is just saying that we are presenting ourselves to the Lord completely and totally. Completely and totally. Walang iniiwan. Amen? No ifs and buts. Walang tinitira. We give all ourselves to God. That's why we are called Christians. Amen? Ano ibig sabihin ng Christians? Christ owned. Amen? Pag-aari ni Kristo. Folks, listen to this. We are, by virtue of two things, we are owned by God. Number one, we are owned by God by virtue of creation. Kisa dire gikan sa unggoy.
Ako lang? Ay, ako lang. Wala, di ba? Lahat tayo. Galing kay, nilalang ng Diyos. Amen? Kahit medyo may mukhang unggoy, pero hindi galing sa unggoy yun. Amen? Then, secondly, we are owned by God by virtue of redemption. God redeemed us. Amen? Christ redeemed us. So that's the reason why God wants us to dedicate our lives to Him. Tell Him that all of you are fully His, and you will do anything and anywhere He desires. Naalala ko tuloy yung unggoy. Yung tawag doon, yung may pakpak. Yung tinitinda nila, ano? Ang tawag doon sa tinda nyo, manok, yung chicken. Ayan, tsaka baboy. Yung kinain namin kagabi. Nag-uusap ba? Manok tsaka yung ano? Baboy. Sabi ng manok, sabi ng manok, baboy, pag-isip-isip ka ba? Let us do good for our society. For the society. Dapat mag-contribute naman tayo sa society ba? Gano'n mo. Sige, anong gano'n mo? Ako, magbibigay ako ng itlog. Ikaw, magbigay ka ng hamon. Pag gano'n yung baboy. Sabi niya, mali yata yung sinasabi mo eh. Para ikaw, magbigay ka ng itlog, hindi ka mamamatay. Ako, pag nagbigay ako ng hamon, kailangan patayin muna ako. Sa'yo, partly surrender. But to me, it means total surrender. Yun ang kailangan natin. Amen? Yun ang kailangan ng Panginoon. People that will completely surrender their lives to God. Amen? He will surrender His will. He will surrender His love. He will surrender His business. He will surrender His love life. He will surrender His profession. He will surrender everything in His life. Ang problema ho, mga kapatid, bakit tayo hindi natin maunawaan at minsan hindi natin nalalaman ang kalooban ng Panginoon? Because we are not surrendered fully to the Lord. Amen? Kapag sinabi, okay, simba tayo Sunday. Okay ako dyan, amen. Give tayo ng tayo. Okay ako dyan, amen. Magbigay tayo ng tayo. Okay, amen. Nandito ako sa buhay. Mag-touch to me. Soul winning tayo. Ay, wala na ako dyan. Yun ang problema. We are just giving. We are just dedicating partly to the Lord. But then, folks, the Bible says that we give all, everything totally to Him. Amen? Amen? Am I right? Dedication. Dedication. Ibig sabihin nun, Lord, muna na yung tanan. Wala na ako diha. Amen? May isang bata, buhat siya ng mga bato ba? Buhat. Hindi na siya ng tatay niya. Ako pag pinapapapikit na pa, pag tagal ka na nagbubuhat ba? Pero pinaumayak yung bata, ikaw naman, Papa. Nakatayo ka lang dyan. Kanina pa ako buhat na bakit ang bigay? Sabi ng tatay niya, naghihintay lang ako. Bibigay mo sa akin. Ganyan pa ang ginagawa ng Panginoon. Amen? And sometimes God let us to do things sapagkat bakit ayaw natin ibigay sa Kanya. God wants us to dedicate our lives to Him. Amen? Naalala ko noon, sabi ni Pasoy, sabi niya, gusto ko nga pag may babaptize ako, pati wallet kasama eh. Kasi minsan kasama yung, minsan okay sa dedication, o okay sa time, o minsan sa text hindi okay. Pero palagay ko ngayon, hindi na natin problema eh. Number one ngayon is commitment in the service of God. Amen? Commitment in your time, commitment in your services, in your Sundays, in your Wednesdays, in your attendance to the church services. Folks, not only we need salvation, but number two, we need dedication. So salvation, God, Christ enters to our heart. But in dedication, God, Christ becomes the King to our heart. Amen? Iba yung nakapasok, iba yung naging hari. Amen?
Folks, wag lang natin papasukin lang si Kristo sa puso natin. Sapagkat ang gusto ni Kristo, hindi lamang siya nandun sa puso, kundi siya ang maghari sa puso na yan. Let Him be the king of your heart.